At itong mga pangyayaring ito, mukhang hindi daw sapat siguro ang sinasabi ng iba na magkaroon ng otonomiya. Pero yung otonomiya naman po, nasa maliit na kabahagi lamang ng Mindanao. Ang karamihan pa rin po ng Mindanao ay lugar ng mga Kristiyano, no, na nananatili naman po na sa pananaw na kabahagi talaga ng Republika ng Pilipinas ang Mindanao. Karoon din partners ng mensahe ang 4 o 5 na mga gobernador sa BARM at nakikisa sila doon sa mga hakbangin na puksain nga yung issue ng terorismo at hanapin yung mga nasa likod ng pambobomba dyan sa Marawi City. Partners, 5 ito ng mga gobernador nagkaisa para nga dito sa issue ito. At syempre, nauna ng nanawagan ng ating VP Sara na makipagtulungan ang kanyang Departamento ng Edukasyon sa Department of Health at sa iba pang mga ahensya para magbigay nga ng psychosocial assistance doon sa mga naging biktima ng pasabog nito. At hindi lang mga diretsong biktima, no? Lahat ng estudyante ngayon at mga guro ng MSU siguro in a state of disbelief. Kasi sino nga naman ang mag-iisip na magkakaroon ng bombahan sa pamantasan? Ang pamantasan po, kaya meron tayong tinatawag na academic freedom, kinakailangan merong malayang pag-iisip para po malaman natin kung anong solusyon sa ating mga problema. Yung ganitong karahasan po yan po ay kalaban ng malayang pag-iisip. Yan pong mga nagsasabog ng lagim at pananakot. Yan po ay tutol sa malayang pag-iisip dahil ang gusto nila isa lang ang pananaw ng mga tao sa lipunan. At yan po ay karahasan ang dapat na itaguyod, na yan po talaga ay kabaliktaran ng paniniwala ng mga nag-aaral sa pamantasan. Yun po siguro yung ibig sabihin ni CHED, Secretary Popoy de Vera, nung sinabi niya na talagang hindi talaga dapat nangyari ito, lalong-lalo na sa isang pamantasan na talagang tinataguyod ang paghanap sa katotohanan. Huwag po kayo magtataka na talagang halos sa buong programa ng SMNI Pulso ng Bayan ay nakatutok po dito sa pangyayari sa Mindanao. Ang SMNI po ay Tubong Mindanao, at ang talaga naman pong paninindigan natin ay hindi lang isulong ang katotohanan, kundi isulong po ang ikabubuti ng Mindanao. Nakabase po sa Davao City ang SMNI, bagamat meron din pong istasyon dito sa Manila, at kabahagi po talaga ang SMNI ng isla ng Mindanao, lalong-lalo na sa paghahanap ng kapayapaan para magkaroon na ng tuluyang pag-unlad ang Mindanao. Partners, siguro ngayon bago tayo magtapos, nagsalita na minsan itong si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na baka kinakailangan ng magdeklara ng independensya ang Mindanao, na tinanong mo rin kay Senator Bato de la Rosa, no? At ang sabi niya kasi habang nakipag-away ang Colonial Manila sa China, nais naman makinabang ng Mindanao sa pag-unlad ng China, no? Parang iba talaga ang pananaw, no? At itong mga pangyayaring ito mukhang hindi daw sapat siguro ang sinasabi ng iba na magkaroon ng otonomiya. Pero yung otonomiya naman po, nasa maliit na kabahagi lamang ng Mindanao. Ang karamihan pa rin po ng Mindanao ay lugar ng mga Kristiyano, no, na nananatili naman po na sa pananaw na kabahagi talaga ng Republika ng Pilipinas ang Mindanao. So sa mga pangyayaring ito, kayo, parehong mga Tubong Mindanao, ano bang paningin nyo? Sa akin, attorney, basta magkaroon lang ng wala naman sigurong kaibahan, attorney, kung hihiwalay or nandito pa rin tayo, part pa rin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero isa lang tanong, attorney, yung federalism ba, nakikita mo ba na magandang pamamaraan para mas more na lumago sa kanyang sariling pagsisikap ang isang lugar? Kasi marami tayong naririnig, doble grabe yung sikap nila, pero at the end, yung kanilang income napupunta sa national, tapos hindi talaga yun fully ang naibibigay sa kanila balik. Pero sila yung nagsumikap doon. Well, ito yung dahilan kung bakit ang Mindanao na dating Presidente FPRRD ay talagang sinusulong yung federalismo. Kasi sa federalismo, hindi lang otonomiya mabibigay natin sa BARM. Talagang independensya, dahil ang isang federalismo ay pagsasama-sama ng mga independenteng mga republika. Ganyan po ang estado ng Amerika, no? Sila po ay sovereign states na nagsama-sama para magkaroon ng isang federal form of government, pero hindi po pwedeng labagin ng federal form of government yung independensya ng state government, no? At ganyan din po ang mga pangyayari ngayon sa Europa.
bagamat nagkakaroon pa rin ng mga national governments, sila po ay meron ng European Commission, no? At nagkakaroon ng halalan para nga dyan sa European na kumbaga parang kongreso ng Europe, no? At sila po talaga ay patungo sa federalismo na independyente silang mga bansa na nagsama-sama sa isang federal state. Ang nagsasabi nga po, marami nagsasabi rin sa Pilipinas, mas angkop talaga na completely independyente ang mga Muslim, pero kabahagi pa rin ng Federal State of the Republic of the Philippines, no? So siguro po mga pangyayaring ito dapat repasuhin din natin yung ating pananaw dyan sa federalismo, lalong-lalo na opisyal na partido ngayon ng ating PBBM ay ang Partido Federal ng Pilipinas. So baka nga po panahon na pag-aralan talaga yan, bagamat sa tingin ko, no, yung konting pagkakaalam ko sa American law, napakahirap po talaga ng sistemang legal, lalo-lalo na yung sa relasyon ng federal states at saka ng mga individual ng United States of America, no? So, tingnan po natin kung ano mga pangyayari, pero kung hindi tayo mag-iisip ng solusyon, wala talaga tayong makakamit na solusyon sa Attorney, ating problema. isinulong ito sa Duterte administration at ngayon, sabi mo nga, Partido Federal ang ating Pangulo, yet hindi natin masyadong naririnig mismo sa Pangulo na possible yung itong pagbabago ng Constitution. In fact, parang meron siya nabanggit na hindi pa napapanahon. Sa tingin mo, kung magbabago man tayo ng Constitution sa ilalim ng isang bagong administrasyon, kailan ba yan dapat na isulong? First part pa lang ng kanyang pamumuno. At anong nakikita mo na maaring hadlang or maaring challenge para hindi ito maituloy? Well, sang-ayon naman ako sa posisyon ng Presidente na kinakailangan magkaroon tayo ng prioridad. At ang prioridad ngayon ay yung nagtataas ang presyo ng bilihin, yung pagkakaroon ng mas maraming trabaho na talagang inaatupag ng Presidente sa kanyang mga foreign trips dahil kinakailangan natin ng mga mamumuhunan para magkaroon ng additional na mga trabaho at pagtaas ng sahod, no? So sa akin, tama rin naman yan. Meron talagang mga panapanahon at ang importante, gaya ng pagbalik sa ICC, pag-aralan kung ang shift to federal form of government ang solusyon, lalong-lalo na sa problema natin dyan sa Mindanao.